Ma'am, maaari mo bang ibahagi sa aming mga kasama, mga viewers dito sa Birada Agila noong nalaman mo na kayo ay pasado sa pagka-Certified Public Accountant Board exam? Ano po ang inyong naramdaman, ma'am? So during that time po, since afternoon pa po kami naghihintay ng results and then na-release po siya ng 1 a.m. po ng June 4. So tulog na po ako noon kasi pagod na po ako kakaantay ng results. So tinawagan na lang po ako ng co-scholar ko po na pumasa din last May 2024, si Marian Ambrosio po, na scholar din po ni Pastor at graduate din po ng cum laude, nakaklase ko po. And tinawagan din po ako ng ate ko. So, during that time po, hindi ko po alam kung ano yung nararamdaman ko, yung tuwa, yung saya, kasi after po ng lahat ng hirap, lahat ng pagod during review, finally po, pumasa po ako in just one take po sa pinaka-mahirap po ng board exam sa Pilipinas, which is po yung CPA licensure examination po. Okay po ma'am, maaari niyo po bang ikwento po sa amin ang naging journey mo bilang isang scholar ni Pastor Apollo C. Quiboloy sa GM CFI? So I'm really grateful po na isa po akong naging scholar ni Pastor kasi wala na po kasi akong family na makaka-support po sa pag-aaral ko, especially po na ako pa lang po yung first degree holder po sa family namin. And so I'm really grateful po na isa po ako sa mga pinili ni Pastor na maging scholar, na naging lahat na po ng suporta binigay po ni Pastor sa pag-aaral, sa bahay, sa mga allowances, and even po sa spiritual po na kaya ko po lahat po pagsabayin yung ministry tsaka yung pag-aaral ko po, and I graduated with flying colors and now I became a CPA because of support po ni Pastor Apollo C. Quiboloy po. Ano naman po, ma'am, ang pakiramdam ng inyong pamilya, mga kapatid, na kayo po ngayon ay isa ng ganap na Certified Public Accountant? So yung family ko po, tuwang-tuwa rin po na naging CPA na rin daw po ako, and they are really grateful din po kay Pastor kasi nga po si Pastor po yung tumulong po sa akin na makapagtapos po ng pag-aaral. Kasi alam ko po na napaka-imposible na po na makapagtapos given the situation po that I am in. Pero nagawa ko po at pagtagumpayan ko po dahil po sa tulong ni Pastor po. Kung wala ba ang scholarship na ito, posible rin ba para sa iyo ang maging isang CPA? Para sa akin po, hindi po. Kasi ang hirap pong talagang pagsabayin po yung pag-aaral tsaka yung pag-work. Given na po na napakahirap po ng program po, nag-BS Accountancy. Pero dahil po kay Pastor, provided po yung lahat ng pangangailangan ko. Mula po sa books, sa mga projects, even po sa mga laptops. Dahil na po yung naging pandemic, kasi nga po online na po yung classes namin. Siyempre po, magastos po yung wifi, magastos po yung pagbili pa lang ng computer or laptop. Siguro po kung hindi po dahil kay Pastor, hindi na po ako nakapagtapos ngayon. Nag-work ko na lang po ako siguro at hindi ko po makakamit yung pangarap ko po na maging CPA. Kaya I'm really grateful po to Pastor kasi po kahit hindi ako kaano-ano ni Pastor, hindi niya po ako kilala personally, pero binigay niya po lahat po sa akin kasi po malaki po yung tiwala ni Pastor na magiging CPA din po ako balang araw. Anong mensahe naman, ma'am, ang gusto mong iparating sa mga kabataang patuloy na nangangarap kahit nahihirapan sa buhay? So yung message ko lang po is to never give up and always pray. Kasi hindi naman po nagbibigay ng pagsubok ang Panginoon kung hindi naman po natin ito makakaya. Tsaka hindi po natin din kayang lagpasan ang lahat ng pagsubok ng buhay kung wala pong guidance at wala pong moral support ng mga kapamilya natin at wala po tayong lakas galing po sa ating Panginoon. Kaya yun lang po yung maipapayo ko. Always stay positive and always pray to God po. Ano naman po ang susunod na hakbang para kay Cherry Pearl ngayon na isa ka ng ganap na CPA? So sa ngayon po, nagpe-prepare po kami para po sa pagbabalik ng CGFI or Children's Joy Foundation, which is po yung foundation po ni Pastor. So we are trying to operate na po as a community-based support program, and we are working on right now po.
Okay, ma'am. Kung may isa kang bagay na gustong sabihin kay Pastor Kibuloy, ano po ito? Gusto ko lang pong i-take tong opportunity na to thank Pastor po. Kasi grabe po yung nangyari sa buhay ko. Pero si Pastor po yung nandyan, tumayong magulang ko, naging father figure ko po. And maraming salamat kay Pastor. Hindi lang po sa suporta during my studies, kundi sa spirituality ko na rin po. Kasi hindi ko po alam kung magpapatuloy pa po ako sa buhay kung hindi po dahil kay Pastor po. Kaya Pastor, maraming salamat po. And we hope to see you soon, Pastor. And I am just here po, continue supporting you and defending you, Pastor. Pwede ba ako magdugtong, partner? Sige, partner. Ayan. Ang dudugtong ko lang, ma'am, na katanungan, ito'y hindi na tanong ko lang po sa inyo, na curious lang po ako kasi bago tayo sumalang ng programa ngayon, yung pinag-uusapan namin, itong may pangyayari dito sa kabataan youth, no? Na mayroon po kabataan youth, yung yung kabataan party list na nauugnay dito ngayon. Kayo po, ano po ang naging basihan ninyo? Ano po ang inyong naging nakita dito sa GMCI, ito nga pong kay Pastor Samahan, kung bakit ito po yung napili ninyo, na nakikita ninyo na magiging maayos kayo? Ano po ang maaari ninyo na rin siguro ma-share sa mga tao bilang isang kabataan para makita ninyo na may mas magaganda kayong patutunguhan balang araw? Kasi si Pastor po, iba po yung standard po na tinuturo ni Pastor sa amin po. Iba po yung turo ni Pastor na hindi ko po nakita po sa ibang tao, hindi ko po nakita sa ibang religion. Kasi si Pastor po, yung base po talaga sa kung ano po yung nakasulat talaga sa Bible. Iba po yung turo ni Pastor, hindi lang sa physical, kundi sa spiritual na rin po. Okay, ma'am. Last message po sa maraming Pilipino, mga magulang na mayroong pangarap na maging profesional ang kanilang mga anak, at sa mga kabataan naman na gustong nangarap din na maging professional, at lalo na sa iyo, nagiging certified public accountant po kayo. So alam ko naman po kung gaano po kahirap i-push through, ipaglaban yung lisensya ng nanais po ng ibang tao. Pero continue to strive hard lang po talaga and to never give up po. Kasi hindi naman po talaga maiiwasan na may mga pagsubok na dadating, mga susubok sa faith, sa pananampalataya ng isang tao. Kaya yung always message ko lang po talaga sa lahat is to always pray lang po talaga. Kasi wala po tayong magagawa kung wala pong guidance po ng ating Panginoon. Ayan, maraming Amen. salamat po, Ma'am Cherry Pearl Perotso, ang bagong certified public accountant, Maraming cum salamat. laude from Jose Maria College Foundation Incorporated.